Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Cancer. We have number 15, Ego. Ayan. So, yung energy na to, parang parang illusion lang ito. Ito lang yung akala ninyo. Akala ninyo trapped kayo in a situation. Akala ninyo something or someone is preventing you from doing the things that you want to do. Or alam mo yun, yung parang may pakiramdam ninyo, merong nagpipigil sa inyo para maging matagumpay ka, para maging masaya ka, yung mga ganon. But, sinasabi ng energy na to na it's just an illusion. Yun lang ang akala ninyo. Pero ang katotohanan ay hindi naman. Ang katotohanan ay kung ano ang gusto ninyong gawin, kaya-kaya ninyong gawin. Nasa sa inyo lang ang desisyon. No one can do the decision for you, kundi kayo lang. Kayo lang ang tanging may say sa kung ano magiging desisyon ninyo. Kaya kung ano man ang pakiramdam ninyo ngayon na feeling ninyo restricted kayo, yun lang ang akala ninyo. Pero ang katotohanan ay malayang-malaya kayong gawin kung ano ang gusto ninyo. Malayang-malaya kayong i-express ang sarili ninyo. Diba? Decision ninyo yon, Cancer. No? Yun ang sinasabi sa inyo ng energy na yan. We have Ace of Autumn. This is beautiful energy. Pagdating naman sa money, career, and finances. This is a new beginning energy. This is an Ace. Kaya ibig sabihin niya na meron kayong sisimulang bagong sitwasyon, bagong ganap sa buhay ninyo. No? At ito yung magpapabago ng inyong financial landscape. Ito yung magsisimula ng pagbabagong positibo at maganda, no? Pagdating naman sa inyong kaperahang aspeto. This is a new beginning energy in terms of your money, career, finances. There are going to be financial blessings or financial opportunities that might come in sa buhay ninyo na magdadala sa inyo ng prosperity and abundance, no? Ito na yung simula ng parang free-flowing na, kumbaga, ng pera sa inyo. Ito na yung parang panibagong money path, no, na kumakatok sa inyo dito. So this is really beautiful energy. Masaya ang trabaho, masaya ang karera, yung ganon. Yun ang mga maaaring ma-experience ng iba sa inyo dito. There could be windfall of money then, no? So maaaring may mga bigla-bigla na lang magre-regalo sa inyo ng pera, magpa-pay back ng kanilang mga utang, magpapasalamat sa iyo, may mga monetary na regalo sa inyo. Maaari din na may panalo dito sa lottery siguro or game of chance, kung ano-ano pa dyan, no? So maaaring may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito, Cancer. We have Nine of Winter. Ayan, you're worrying about something dito. Ang iba sa inyo, Cancer, is worrying about something. Maaaring, parang ang pinapipick up ko agad dito, Cancer, maaaring hindi talaga ito personal ninyong problema. Maaaring nakwentuhan kayo dito ng problema ng ibang tao, no? Let's say, for example, sa kaibigan, maaaring kaibigan ninyo nag-share sa inyo ng kanyang problema. And ngayon, sobrang apektado ka. Pati ikaw na mong problema din sa problema ng kaibigan mo. Yung parang ganon. So, not necessarily na kaibigan mo lang. Maaari din na sa person ninyo, no? Or kung sino man kamag-anak ninyo na nagkwento sa inyo ng problema niya at pinoproblema mo din yan. No? So, yun ang napipick up ko dito sa Nine of Winter energy. So, learn to set boundaries. Okay? Learn to set boundaries. Kasi hindi naman necessarily na napagkwentuhan ka ng problema ng kung sino man, pati problema nila ay poproblemahin mo din, no? Yung ganon. So, you need also to limit yourself kung hanggang saan, di ba? Kasi you are very empathic because you are a water sign, kaya siguro ramdam na ramdam ninyo yung nararamdaman ng ibang tao, no? Yung nafe-feel mo yung pain ng ibang tao, nafe-feel mo yung problema ng ibang tao, yung ganon. But you don't have to do that, diba? So, you need to learn to set your boundaries. Kung hanggang saan lang ang iti-take in ninyo, nang sa gayon, hindi kayo mawala sa ninyo, sa focus, hindi kayo mawala sa pagka-grounded ninyo, yung ganon. Okay?
So, what else for Cancer? We have the Four of Winter. Ayan, stressed out kayo, Cancer. Ang iba sa inyo dito, maaaring nai-stress kayo dahil sa problema ng iba, or maaari din talaga na meron kayong concern talaga, sa personal na concerns. Kaya maaaring yun ang pinoproblema din ninyo. Kaya you are exhausted. Maaaring emotionally, mentally exhausted kayo, and at the same time, maaaring physically then exhausted na din kayo. Kaya you're being invited here na mag-relax naman kayo. Mag-chill naman kayo, magpahinga kayo, mag-rest. No? Take a step back a little, no? Konti lang, hindi permanente, saglit lang, magpahinga lang muna kayo from what is causing you stress. Okay? Para na makapag-focus muli kayo, makapag-concentrate kayo, makapag-isip kayo ng mas maganda, mas maayos, na mas magiging beneficial para sa inyong sitwasyon. Okay? So, Cancer, that's all for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So, Scorpio, paunang mensahe po ninyo ay Princess of Summer. Ayan. So, for some of you na single, no, at maybe you are ready to mingle or handa na kayo sa bagong pag-ibig, maaring ito na yung pagkakataon ninyo na maaring ang iba sa inyo papasok sa isang love, sa isang bagong love and romantic relationship. Maaari din na ang iba sa inyo magde-develop pa lang kayo ng bagong love connection with another person. Posible din ang iba sa inyo dito may mga okasyon na pupuntahan, gatherings na pupuntahan, at maaring doon ninyo yan makikita. Yung soulmate ninyo, or twin flame ninyo, or yung potential ninyong maging love interest. No? So may mga ganong sitwasyon din dito. Kasi ang iba sa inyo may maaring maimbitahan din talaga sa mga celebration, sa mga okasyon ng mga kakilala ninyo, kaibigan, kapamilya, yung mga ganon. Okay? So, we also have the King of Autumn energy. Napakaganda naman. Napakaganda. Kasi, si King of Autumn, this is someone na very compassionate, accomplished, very gifted, charismatic, very generous. At saka, si King of Autumn, ano na siya, nasa tugatog na siya ng tagumpay. Nandun na namamayagpag na ang kanyang karera, negosyo, trabaho, or kung ano pa man, ano, na ginagawa niya sa buhay. So, maaaring ang iba sa inyo dito, Scorpio, ganun na ang estado ngayon sa buhay. Maaaring nandun na kayo sa tugatog ng tagumpay, no? Maaaring you are an established business person, maaaring nasa mataas kayong posisyon sa trabaho, maaaring sobrang ganda ng takbo ng karera ninyo, sobrang ganda ng takbo ng negosyo ninyo, so depende sa inyong sitwasyon. But, maaaring ganon ang sitwasyon, ang kalagayan ng iba sa inyo sa ngayon, yung estado ninyo, okay? Maaari din na ang iba sa inyo dito, you know, you can see the success na parang nakikinikinita nyo na yung tagumpay na naghihintay sa inyo sa kung ano man ang inyong ginagawa, no? Trabaho, karera, negosyo, you know, source of income, kung ano pa mang klase yan. Maring nakikinikinita nyo na you can already taste your success, kumbaga. So, maring may mga ganong ganap ang iba sa inyo dito na alam nyo na kung ang ginagawa ninyo, pinagfo-focusan ninyo ngayon ay magtatagumpay. Okay? Kasi everything maybe is falling into its right place. So, what else? We have 8 of Summer. Napakaganda. Very beautiful. Meron itong new beginning energy din. Kasi 8 of Summer is, ang sunod nito is 9 of Summer, which is wish fulfillment energy. So, maaaring meron kayong ditong wish na magka-come to fruition na. Maaaring meron kayo ditong wish na makukuha nyo na. Kung anong gusto niyo makukuha nyo na. Kaya kung ano man yan, doon kayo magsisimula. Magsisimula kayo ng bago that is going to open up a new door para sa inyo, Scorpio. Kaya you're heading towards happiness din dito. You're heading towards joy, happiness, contentment, yung ganon, no? Fulfillment, yung ganon din. Kasi
sa 8 of summer, ano to moving on energy. No, moving on energy. So, you're going to move on from something dito. And kung saan man kayo papunta, doon ninyo nakikita yung magiging masaya kayo sa sitwasyon na pupuntahan ninyo. And kung ano man yung iiwanan ninyo dito, kung ano man yung chapter ng buhay ninyo na iiwanan ninyo dito, you are sure pretty much na there's nothing there for you anymore. Kaya, it's time to move on. No? Yung ganon. So, good luck. Good luck sa inyo dyan, Scorpio. We have 10 of Autumn. Napakaganda pagdating naman sa inyong kaperahan. Kasi ibig sabihin nito, established na talaga kayo, Scorpio, pagdating sa kaperahan. So, most likely talaga, ang karamihan sa inyo dito, Scorpio, may ipon na kahit papano nakapag-ipon na kayo. Or maaaring you have an established na trabaho. Kaya meron na kayong consistent na nakita, alam ninyo na yung kung magkano ang kikitain ninyo every month, yung ganon. Maaring ganyan ang sitwasyon ng iba sa inyo, no? Kaya makakapag-establish na kayo dito ng financial future ninyo. Makakapag-establish na kayo dito ng financial security and stability ninyo for the long term. Kaya masaya lang, hindi ba? Maaring nga ang iba sa inyo dito talagang nag-iipon para makapag-invest. Maaring ang iba sa inyo na nandun na sa posisyon na yan na nag-i-invest na kayo, or maybe you're already starting to save for retirement, di ba? Maaring ganon, or saving for the whole family's needs for the long term. So maaring ganon ang ganap na ng iba sa inyo dito is Scorpio. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po yun? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Pisces. We have the Queen of Winter. Ayan. So, parang decluttering time nyo ngayon, Pisces, no? Parang panahon ngayon para paglilinis ng sarili ninyo, ng buhay ninyo in general, no? So, meron kayong mga tao sa buhay ninyo, sitwasyon, or mga bagay, no? Na hindi naman nagsiserve na ng yung highest good. Now is the time for you to let them go, no? Tapos na ngayon ang parang mission ninyo dyan sa kung ano man yan, or yung mission ng bagay na yon, ng sitwasyon na yon, or ng tao na yon sa buhay ninyo at this time. So, it's about time na mag-declutter na kayo ng inyong sarili. Okay? Now is also the time to focus on your career, on your trabaho, yung ganon. Kasi parang, for some of you siguro, dahil sa kabisihan ninyo sa ibang parte ng buhay ninyo, sa ibang bagay, tulad na lang ng love life, ng pamilya, mga kaibigan. So, maybe nakukulangan kayo ng oras ngayon or focus sa inyong trabaho or sa inyong karera. No? So, reminder lang po yan sa inyo, Pisces. It's still up to you, no? Kung ano yung gusto ninyong gawin. We have the 10 of Winter energy. This is beautiful energy. Kasi tapos na ang kung ano man ang bagay na ito na nagpapabigat sa inyo, nagpapahirap sa inyong kalooban. Kumbaga, burden ninyo ito. No? Burden ninyo ito. Emotional man yan or physical na burden. You are going to put an end to that at this time. Parang iisipin ninyo dito na or sasabihin ninyo sa sarili ninyo na this is not enough. No, tama na to. Parang matagal na ninyong binitbit yan sa dibdib ninyo. Matagal nang nahirapan kayo sa sitwasyon na yan. Kaya it's about time na you're going to put an end to that. And handa na kayo na mag-embrace ng bagong buhay, ng bagong sitwasyon, bagong experiences sa buhay ninyo. Okay? So, napakaganda nito, Pisces, kasi you are giving yourself an opportunity na sumaya naman kayo, gumaan naman ang inyong pakiramdam, gumaan naman ang mga bitbit ninyo sa buhay ninyo. So, this is really good. This is an end of something na mahirap.
no, na sitwasyon sa buhay ninyo, handa na kayong i-give up yan, handa na kayong iwanan na yan, at handa na din kayong mag-move on sa buhay ninyo. So, what else? We have 9 of Autumn. This is comfort, no? Financial comfort ito, Pisces. Napakaganda nito kasi ito na yung time din na maramdaman ninyo, ma-experience ninyo ang financial comfort, ang prosperity, abundance, financial success, no? Yun ang reward ninyo for the hard work na ginawa ninyo in the past sa kung ano man ang pinagkakakitaan ninyo. Trabaho, karera ninyo, negosyo, this is the period wherein you'd be able to receive na or experience na what you deserve. Financial reward ito para sa inyo. Parang ito yung return of investment ninyo. The effort, the time, diba, ginastos ninyo dito. This is the time that you are going to receive na the reward of your hard work. This is the time na makukuha nyo na din, ma-experience nyo na yung bunga ng inyong pinaghirapan. For others of you, this could be your own negosyo na talagang sisipa na din sa ngayon. If you have your own business, especially yung home business ninyo, or alam mo yun, yung mga online business ninyo, yung ganon. So, we have 6 of Spring. This is beautiful. Success din ito. Victory. So, maaaring ang iba talaga sa inyo dito, tagumpay ngayon sa pangkaperahan ninyong aspeto dahil meron tayong 9 of Autumn's energy. So, most likely, tagumpay ito sa trabaho, sa inyong career, sa inyong negosyo, yung ganon. Napakaganda kasi may mga recognition dito ang iba sa inyo. Maaring with that recognition, mabigyan talaga kayo ng reward, ng financial reward sa trabaho, karera o negosyo. Maari din na magagandang balita ang parating sa inyo sa ngayon. Maaring yung magagandang balita na yan related sa inyong money, career, and finances. Maaari din na mga balitang yan is regarding doon sa reward ninyo, regarding sa bonus na matatanggap ninyo, or regarding sa negosyo ninyo, no? Maaaring ganon ang ganap dyan. Kaya, this is a time of new beginnings, no? Sa buhay ninyo, Pisces. Meron kayong mga isasarang pinto, meron magbubukas, may tagumpay, may reward. This is really a beautiful period in your life. So, good luck, and that's all for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.